Sabi nila yung si Laila de Lima daw yung nasa affidavit ninyo, hindi daw siya congressman noon at saka nasa kulungan daw siya noon. So paano siya nakatanggap at bakit siya binibigyan? Hindi, nung nakita ko sa dalawang beses pumunta sa townhouse. Dalawang beses siya nakipag-meeting po siya. May natanggap po siya. Alam nyo kayong dahilan bakit siya nakikipag-associate kay Sandy po? So, hindi ko na masyado, kasi kami, hanggang security level lang kami. Pero nakikita namin na yung lahat ng tao na pumupunta sa engagement na meeting ni boss, alam namin kasi nandiyan na po kami sa perimeter. Dun sa member ng Quadcom, sir, bago pumunta kami ng sa Congress, merong dito sa BGC, sa condo ni boss, may dala-dala na kaming mga paper bag na may laman ng pera. Marami po nilalagay sa sasakyan, sa van. Minsan kung kasya doon sa limo ni boss, nandun sa likod. So, kami nang pag-convoy papunta sa Isawar, inaakyat namin, ang AA na yung nag-distribute po. So hindi mismo yung congressman yung inabutan ninyo? Yung mga assistant bali, kami nila? na nagkakot, nagkagasakyan. Yung executive assistant niya na po, yung nag-distribute niyan po. So pag-aakot niyo ng pera, sir, pag de-deliver ninyo, may idea ba kayo kung kanino itong, alam na ninyo kung sino yung pagdadala ninyo o tatanggap? Opo, sir. Wala bang nagreklamo sa mga tumanggap na kulang yung na-receive nila o wala silang na-receive tapos kayo yung sinisi? Wala namang Wala ganun na, naman sir. po sir. Hindi na namin yun, sir eh. Kasi paglabas na lang nila, sir, yung mga dala naming pan, paper bag na may lamang tira, dala na rin nila, sir. Ano yun, sir? Every hearing ng Quadcom yun? Opo, Yung sir. delivery? Wow. Dalawang basis po, sir. Grabe. Sana all. Kaya pala ang ano nila, double time sa Kasi hearing. yung mga paper bag niyan, sir, bago magpunta ng Congress, bumibili kami mga paper bag yun sa BGC, sir. Lahat ng mga yun, sir, National Bookstore, mga paper bag, sir, na kasi yung 10. So kami bumibili, tapos bibigay namin kay Paul. Kasi sinisend lang sa Viber group namin, Paul, okay na ba ito? Okay na, sir. Ganyan. Kaya, So I'm sure that time alam niyo na ang kalokohan. hindi man namin. Hindi pa rin. So nagkaano, sir, naghihinala lang kami na bakit may ganun. Pero sa level namin, for security lang na nagisakay sa VIP namin, sir. So hindi naman kami nag-iisip ng hindi maganda security namin. At sa boss namin, siyempre, sinasawra niya kami, okay naman pasabi niya sa amin. Saka, sir, yung pera na yon, alam namin pera yan, pero hindi namin alam kung saan nanggaling yan. Yan yung kwento na totoo lang, sir. Galing ba to sa bangko, boss, yung mga pera? Hindi ko alam kung paano. Hindi na, sir. O, sir, kasi hindi namin concern. Doon sa Bali na kasi po, kuan eh, Doon yung binibilang, sir eh. Saka doon na nila nire-repack o nilalagay sa mga kuan, sir. Sino nagbabagsak doon, boss? Yung nagre-remit sa kanya, sir. Sino na- yun, boss? Iba-iba, sir, marami. Hindi naman namin talagang kilala lahat yung bumabagsak. So pagbagsak doon, nandun kami, ipapasok namin doon sa Valle Verde. Pagkatapos nun, bibilangin ni Paul sa ni Mark, saka ibabalik sa Malita. So dadali naman namin po sa Horizon. Sa pagkakaalam niyo, boss, mula sa ang office yung mga tao na yon or galing ba sa bangko yung mga yon? Hindi, sir. Bali, may iba-ibang probinsya, sir. Saan kaya galing yung pera na yun? May dito bandang Norte, may bandang Bicol, parang ganun, sir. So, ibig sabihin, galing din sa mga congressman yung mga pera. Kaya, politiko din. Hindi rin natin alam siya. Meron din, sir, na sa congressman. Pero lahat kasi hindi naman namin. Ang nakakalam mo, sir, yung AA, sila kasi yung contact doon, yung kanino galing. Sir, yung pangalan na binabanggit ninyo, yung Paul at saka Mark, kaninong tao yan? Kay Boss Salvi po. Sila yung trusted ni Boss sa executive assistant niyo po. Magkaiba yung malita at saka envelope. Okay, Iba pa yung dinideliveran ng mali-malita, iba pa yung pura envelope lang.
Yung malita talaga, yung bagsakan na lang doon, yung may dating speaker na Romualdez po. Yung sa 42 McKinley Road, saka sa 14. Mga kapatid, baka ko makalimutan, kung kayo ang magdi-decide, kayo grupo ninyo, saan nyo gustong mabilis na humantong itong usapin? Kung kayo magdi-decide saan nyo gusto? Gusto nyo bang humarap sa Congress, sa Senado? Gusto nyo bang humarap sa taong bayan? Kayo mismo, ano yung nararamdaman nyo? Kasi hindi pwedeng humaba itong labanan. The more days na nag-extend ito, damaging sa inyo at damaging sa taong bayan. Ulitin ko yung tanong ko, kung kayo ang magdi-decide, saan gusto nyo humantong ito para mabilis matapos ang laban ng bayan? Sa amin gusto na namin matuldukan ito, matapos na, ma-aksyonan na agad, para hindi na tayo hahaba. Yun lang po, sir. Saan gusto nyong aksyon? Sir, taong bayan na lang siguro yung magdesisyon kung ano yung nararapat para sa mga anomalyang nangyari sa kuwan natin. So ang sinasabi nyo, wala rin kayong tiwala sa anuman sa ngayon ng gobyerno na mag-iimbestiga. So ang panawagan ninyo, taong bayan na ang dapat umaksyon. Oo, sir. Oo, sir. Marines! Wala! Okay, so we have less than 5 minutes na lang. So, last question na to, sir. Then, bago kayo sasagot sa tanong, state your name, okay? Para klaro, okay? So, ano mensahe natin sa publiko, sir? State your name, then sagot. I am former PFC Chris Daniel Dado, Philippine Navy Marines. Ang masasabi ko lang sa gobyerno na sana matuldukan na itong korupsyon at sana isipin natin yung kinabukasan na ating mga anak, mga apo na kabata-bata pa, yung pondo na para sa taong bayan ibigay ng maayos, lalo na sa mga Department of Health, Department of Agriculture para sa programa. Sana yung mga pera na binubulsa nila, sana maging maramdaman din nila yung nararamdaman ng mga taong naghihirap. Kaya gusto namin matuldukan na sana itong issue na ito. Maraming salamat po. Sir, state your name. I'm Rene Boy Julian, Army Reserve. Ang masasabi ko lang ay yung totoo lang at sana matigil na itong corruption na ito at matuldukan na at sana naman yung mga taong bayan ay sumuporta sa amin at sa ating lahat. Yun lang po. Sir. I'm former Sergeant Rodante Orbelio from Philippine Navy Marines. Ang masasabi ko lang sa taong bayan, tulungan naman ninyo kami na matuldukan yung katotohanan tungkol dito sa mga korupsyon na nangyari sa ating gobyerno. Dahil tayo naman sa ating pamilya naman, sa mga kababayan natin ang naghihirap dito. Tatanggapin natin sa sarili natin na yung mga pirang nagamit sa flood control talagang galing sa masama at ginamit nila sa personal nilang interes. So sana magkaisa tayo na natin ito, tuldukan na natin. At sa mga gumawa naman ng ito, sana wag naman nila kaming gipitin o bigyan ng treat sa aming buhay dahil ordinaryo lang din naman kaming mamamayan Sinabi lang din namin kung ano yung totoo dito at pawang katotohanan lamang ang sinasabi namin dito. Yun lang po. Sir. I'm Technical Sergeant Biniis Voluntary Philippine Navy Marines, retired. Ang masasabi ko lang sa sambayan ng Pilipino, bilang isang Pilipino, sana huwag nila kaming husgahan. So, iimbestigahan natin kung anong tama, kung ano ang lalabas na katotohanan. Yun lang po, sir. Sir. Ako po pala si Master Sergeant Christopher Esquivel, Philippine Navy Marines, retired. Para sa akin po, sana po matapos nitong kaguluhan nito sa pamamagitan namin.
at matuldukan na yung korupsyon. Salamat po. Ayan. So, thank you, sir, ah. Maraming salamat, sir. Thank you, thank you.